sa pagsikat at paglubog ng araw. Hindi lamang sa oras, kundi sa mga pangyayaring hindi inaasahan, may mga kwentong nag-iiwan ng marka sa ating mga puso at isipan. Isa na rito ang kwento ni Renza Abando, ang atletang nakipagsapalaran sa banyagang bansa, maisakatuparan lang ang pagiging professional basketball player. Hinangaan at tiningala, hindi lang ng bawat Pilipino, maging ang mga banyagang singkit. Subalit, sa bawat taas ng lipad, mayroong pagkakataong kailangan ring lumapag. Matapos ang pag-angkin ng tagumpay at papuri sa banyagang lupa, si Abando ngayon ay nahaharap sa isang yugto ng kanyang buhay na tila ba isang pagsubok na susukat sa kanyang tapang at katatagan. Sa kalawakan ng karera niya sa basketball, sa Korean Basketball League, nagbabadya ang isang pangyayaring maaaring magpabago sa takbo ng kanyang kapalaran. Ang matinding pinsala na kanyang natamo ay parang malakas na bagyong dumaan, nag-iwan ng landas ng pag-aalinlangan at mga tanong tungkol sa kanyang kinabukasan sa larangan ng basketball. Talagang mapaglaro ang tadhana. Sa bawat pagkakataon na ipararanas sa iyo ang tamis ng tagumpay, sa bandang huli may naghihintay na kapalit. At ang kapalit nito, isang matinding pagsubok na susubok sa iyong katatagan, pasensya at pagnanais na muling bumangon. Hindi talaga matatapos ang mga hamon ng buhay. Sa bawat suntok ng pagkakataon, mayroong mga aral na matututunan at lakas na mahuhugot. Sa kabilang banda, ganito talaga ang kapalaran sa mga negosyo at larangan ng palakasan. Matapos kang pakinabangan at ilagay sa pedestal ng tagumpay, may pagkakataong tuluyan ka na lang iiwanan kapag wala ka ng silbi para sa kanila. Isang paalala na sa mundong ito, ang lahat ay pansamantala lamang at ang bawat sandali ay dapat pahalagahan. Kilala sa kanyang high-flying moves at defensive skills, si Renza Abando ay naging susi sa tagumpay ng anyang Red Boosters. Ngunit tulad ng maraming kwento ng tagumpay, hindi ito libre mula sa mga pagsubok. Sa sitwasyon ng kanyang injury, tila hindi pa tuluyang naghihilom ang sugat ng kahapon. Ang proseso ng kanyang rehab ay hindi lamang pisikal na hamon, kundi pati na rin sa isang mental na pagsubok. Marami ang nagtatanong, makakabalik pa ba si Abando sa kanyang dating galing? Dahil sa gitna ng kanyang recovery, umiikot ang mga espekulasyon sa kanyang hinaharap sa KBL. Mga kaibigan, nasa dulo na tayo ng kontrata ni Renza Abando sa anyang. At ang tanong sa isipan ng lahat, ano na nga ba ang susunod para sa kanya? Sa kabila ng matinding injury, patuloy ang pagdududa ng kanyang kuponan sa kanyang kakayahang bumalik sa prime Abando. Hindi maikakaila, ang kanyang pagbabalik laro ay nababalot pa rin ng alinlangan dahil sa patuloy na pagsakit ng kanyang likuran. May mga bulong-bulungan na isang mas matangkad na manlalaro ang posibleng pumalit sa kanya. Ngunit hindi natin maikakaila ang naging ambag ni Abando maging sa opensa o depensa man. Ang kanyang karera sa KBL, nasa bingit nga ba ng pagtatapos? Sino ang posibleng pumalit kay Abando kung sakaling hindi na ito kuhanin ng kuponan? May mga bali-balita noon na maaaring lumipat si Tamayo sa KBL at hindi lingid sa ating kaalaman na ito ay free agent pa rin at nag-anunsyo na hindi magpapadraft sa PBA. Ito na nga ba ang nakatakda para kay Carl Tamayo? Ang kanyang pagdating ay maaaring magbukas ng bagong kabanata, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong liga. Ito na nga ba ang posibleng bagong simula ni Carl Tamayo sa KBL? At ito na rin kaya ang papalit sa tronong inalagaan ni Abando ng ilang taon? Sa kanyang versatility at scoring ability, nagpakilala si Carl Tamayo, isang matunog na pangalang umuusbong ngayon sa mundo ng basketball na may potensyal na magbigay ng bagong enerhiya sa liga. Carl Tamayo, isang higanteng free agent na maaaring ang sagot sa hinahanap ng anyang. Si Tamayo na may taas na 6'8", samantalang si Abando ay 6'2" naman ang height. Tila ay perfect fit si Tamayo
para sa koponan. Sa gitna ng mga usap-usapan, marami ang nag-aabang kung siya na nga ba ang susunod na mukha ng Anyang Red Boosters. Si Abando at Tamayo, dalawang magkaibang manlalaro na may magkaibang estilo, ngunit parehong may malaking potensyal na magdala ng pagbabago. Si Abando, nakilala sa kanyang liksi at depensa, at si Tamayo sa kanyang laki at scoring ability. Ang tanong, magkasama kaya silang haharap sa hamon ng KBL? Bagamat kapwa Pinoy ang dalawa, nawa ay huwag mawala si Renz Abando sa kanyang karera sa basketball at magpatuloy pa ring mamayagpag sa liga. At kung sakali mang si Tamayo ang pumalit, ay atin pa rin suportahan ito dahil mas mabuti ng kapwa Pinoy ang pumalit kaysa ibang lahi. Mga kashish, habang papalapit ang panahon ng mga desisyon, hindi natin maiwasang magtanong, ano nga ba ang magiging kapalaran ni Renz Abando? At si Carl Tamayo, makikita kaya natin siyang sumabak sa KBL sa susunod na season? Sa bawat pagtatapos, may bagong simula. At sa mundo ng basketball, ang bawat hamon ay isang pagkakataon para sa mga manlalaro na muling patunayan ang kanilang sarili. Hinihikayat ko kayo na mag-iwan ng inyong mga pananaw. Ano ang inyong pagtingin sa mga hamon at tagumpay na kinakaharap ni Abando at Tamayo? Ang inyong mga komento at suporta ay nagpapalakas ng loob hindi lamang sa ating mga iniidolo kundi pati na rin sa bawat isa sa atin na patuloy na nangangarap at lumalaban sa buhay. So, welcome po sa ating komentary kung saan ay libre po ang magbigay ng kanilang saloobin patungkol sa nalalapit na hatol kay Renz Abando. Mag-comment lang po para mapag-usapan po natin. Maganda po ang ating pag-uusapan dahil lahat tayo ay nag-aabang sa kahihinatnan ni Abando. Sa palagay niyo po ba, matatapos na ang pamamayagpag ni Abando sa KBL at isang Pinoy din ang papalit sa kanya? Well, panoorin po natin ang posibleng pumalit sa kanya. Panoorin natin kung paano maglaro itong si Carl Tamayo. Para sa akin, perfect fit itong si Carl Tamayo dahil nga naghahanap daw di umano ang Anyang ng mas malaki kay Abando. Saktong mas malaki ito sa kanya. 6'8" ang height nito at talaga namang may shooting outside. Walang takot din tumira sa mga tres. Ang napansin ko lang po sa laro ng dalawa ay mas mabilis, mas may hustle play at talagang maaasahan itong si Abando pagdating sa depensa. Itong si Tamayo naman ay scorang ability ang taglay. Ang iniisip ko din po ay kaya hindi ba magpapadrop sa PBA itong si Tamayo dahil natutunugan na nito na makukuha na siya sa KBL at papalitan na si Abando? Kayo po mga kaibigan, ano po sa tingin ninyo? Ito lamang naman po ay aking opinion. Hindi natin maikakaila magaling din talaga itong si Tamayo. Panoorin naman po natin kung paano na maglaro si Abando nung makabalik na siya galing sa injury. May bali-balita daw po kasi na sumasakit pa din daw ang likod ni Abando simula nung makabalik siya. Kaya tuloy, siguro napapaisip na ang pamunuan ng Anyang Red Boosters kung papipirmahin pa ito. Syempre, hindi naman natin maikakaila na talagang may pagbabago na sa paglalaro nito. Nag-iingat na din talaga ngayon si Renz. Pero sana naman ay kuhanin pa din siya ng team at mapatunayan na may ibubuga pa din siya, 'di ba mga kaibigan? Maaasahan naman talaga itong si Renz pagdating sa depensa at pati na rin sa mga pag-rebound. Ngunit kung sakali man hindi na ito papirmahin, sana naman ay si Tamayo o ibang Pinoy na player ang kuhanin ng Anyang upang hindi naman masayang ang pinagpaguran ni Abando para sa koponan.
Nakakagigil lang talaga itong si Unowaco. Dahil dito nanganganib na talaga ang karir ni Abando sa basketball. At nung nakaraan lang, may isang Pinoy na naman na dinali. Buti na lang at hindi malala ang naging tama ni SJ. Oh, magaling pa rin naman talaga itong si Abando no? Yun, yan yung mga butata dati ni Abando na talagang akala mo lusot na pero hindi pa pala. Ngayon naman kayang-kaya pa rin naman niyang gawin Ayan, yung mga ganyang kalawit rebound. Kayang-kaya pa rin naman talaga ni Abando makipagsabayan kahit na injury. Kaya sana hindi pa rin siya mabaliwala ng anyang. Well, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong mga panonood, kaibigan.